Naku po, eto maganda hong pag-usapan at diskusyonan po mga kabida. Nakakadismaya po dahil ibinasura po ng Korte Suprema ito hong consolidated petition po ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Torion po. Patungkol po ito sa pag-question nila mga kabida sa impeachment proceedings diyan po sa Committee on Justice. Okay, sa House of Representatives mga kabida. Ang rason po ng SC kung bakit po nila ibinasura yon dahil moot na daw. Ibig sabihin, tapos na. Okay, wala na pong silbi na maglabas po sila ng resolution dahil unang-una inapprove po ng Committee on Justice yung reklamo po against the Vice President. Meron na pong probable cause. And then pangalawa po mga kabida, na-transmit na po sa Senado yung articles of impeachment. So moot na talaga mga kabida. Po? Eto, babasahin ko muna itong article ng Batas PH at kokomento ho tayo kung bakit ho naging moot, anong problema at saan po ang problema po mga kabida po. Okay? Eto po, Supreme Court junks petitions versus VP Sara impeachment in House Justice Panel. Okay? The Supreme Court has dismissed the consolidated petitions of Vice President Sara Duterte and lawyer Israelito Torion, questioning the proceedings before the House Justice Committee. Ito yung portion po ng sinabi po ng Korte Suprema through their spokesperson po, mga kabida. The SC ruled that the issues raised in the petitions had become moot and no longer required resolution because the House had already approved and transmitted the articles of impeachment to the Senate. A portion of the court press briefer read. Ayan. So, yun po, ibinasura dahil moot na. Ang tanong kasi dito, bakit naging moot? Okay? Kung titingnan po natin yung timeline po, mga kabida. Alright? Nagsampa po ng petisyon, ito kung kampo po ni Vice President Sara Duterte noong April 7 pa po, 2026. Alright? And then, on April 8, 2026, kinonsolidate po ng SC yung nauna hong petition po ni Attorney Israelito Torion at ito hong kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay? And then, on May 4 or 7, kung hindi ako nagkamali, inapprove po ng anong tawag po dito? Committee on Justice sa kanilang level po, yung probable cause, kumbaga nakitaan po ng probable cause ng Committee on Justice ito kung reklamo against the Vice President, mga kabida. And then on May 13, okay, na-transmit po mula sa House of Representatives ito hong articles of impeachment papuntang Senado po, mga kabida. So kung titingnan mo yung timeline, napakahaba pa po, para magdesisyon po ang SC. Imagine that, kahapon lang po naglabas po ng desisyon. Okay? Inilabas po nila mga kabida yung desisyon po doon ho sa consolidated petition po, Anong petsa kahapon po? Okay? August 5, di ba? Mga kabida. Tapos, hinayaan po ng Korte Suprema na gumulong yung proceedings. Okay, dyan po sa Committee on Justice, hindi man lang po sila naglabas po ng TRO, Although na intindihan po natin dahil discretion yan ng SC, mga kabida, po. Okay, pero kahit man nandun ho sa 1 month, isang buwan po, mga kabida, sana nagdesisyon po sila patungkol ho doon sa consolidated petition po, bago po may transmit ito hong articles of impeachment sa Senado. Tapos, ang magiging rason po nila mga kabida dahil moot na daw, sino po ang may kasalanan? Bakit naging moot? Di ba? Di ba ang SC? Dahil ang tagal ho nilang magdesisyon, mga kabida, po. Kaya, naging moot yung petition po ng kampo po ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Israelito Torion, mga kabida, po. Yun din yung obserbasyon ng mga kababayan po natin, hindi lang po dito sa kasong ito, mga kabida.
kundi sa iba pang mga kaso po na naisampa dyan mismo sa Korte Suprema, ano. Ewan ko kung dahil ba sa dami hong backlog, ang dami hong nagreklamo, nag-file ng kanilang petitions dyan po sa SC, kaya hindi ho nila maasikaso lahat-lahat po, ano. Para sa akin, it's a matter of priority lang sana yun eh, ano, mga kabida, kung ano yung urgent para sa akin, ha. Okay, this is my own and personal opinion po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Kaya yun ang nangyari. Okay? Ibinasura po ng Korte Suprema yung petition na yun, ano, mga kabida. So, dapat balikan po, ano, ng SC yung the way they treated the petitions dyan po sa Korte Suprema, ano, mga kabida. Dahil yun nga mapoprostate lang po yung petitioner, ano, dahil hindi kaagad maasikaso, ano, mga kabida. Okay, gaya na sinabi ko po, it's a matter of choosing the urgency of the petition, ano. Ibig sabihin, pipiliin lang po nila, mga kabida, kung ano talaga yung pinaka-urgent na kailangan ho magkaroon po ng desisyon, ano, mga kabida, ang Korte Suprema. Alright? Hindi ko po sinisisi ho dito ang SC, ano, dahil alam natin na busy po talaga. Ang dami hong kasong kinakaharap ito hong mga justices po natin dyan po sa Korte Suprema po, ano. Pero hindi lang talaga mapipigilan yung frustrations po, ano, mga kabida, lalong-lalo na po sa party po ng petitioners. Dahil mantakin nyo, mga kabida, April 7 pa po na i-file ito hong petition. And prior to that, meron na pong naunang petition po, ano, ito hong si Attorney Israelito Torion, ano, mga kabida. Oh. See, more than a month, mga kabida, bago po naisampa ang articles of impeachment sa Senado, sana nagkaroon po ng decision po, ano, ito hong SC. Ngayon, umabot po ng ilang buwan ba? Okay? April, May, June, July, August. So almost 4 months, mga kabida, ano po, bago ho nakapag-desisyon po ang Korte Suprema patungkol ho dito, ano. Tapos, okay lang sana na nakapag-desisyon po sila. It's either ibinasura nila or binigyan nila ng due course, ano, mga kabida. Wala eh. Nagdesisyon sila sa pamamagitan po ng pagbasura po sa petition because of the mootness of the petition, ano, mga kabida. Okay? So, wala ho tayong magagawa dyan. Wala hong magagawa itong mga petitioners dahil tapos na po eh. Okay? Unang-una, tapos na po ang proceedings, mga kabida. Okay? In-approve na po ng Committee on Justice. Tapos, na-transmit na rin yung articles of impeachment mula sa House papuntang Senado, ano? In fact, ongoing nga ngayon, ito hong trial, ano, mga kabida, ni Vice President Sara Duterte, ano. Ang sa akin lang po dito, sana, at least man lang, kung hindi man po sila naglabas po ng TRO, at least nakapag-desisyon ho sila dito sa petisyong ito, ano, mga kabida, ano po. Okay? Regardless kung ano man po yung kinalalabasan po ng petisyon, either pabor ba or against, ano, mga kabida, sa petitioner. Okay? Ang importante lang doon is nakapag-desisyon ho sila. Nakapaglabas po sila ng desisyon, mga kabida, ano po. Okay, kaysa naglabas nga sila ng desisyon, pero ibinasura nga dahil sa mootness. Okay, because of the mootness of the petition, ano, mga kabida, ano po. Di ba frustrating masyado? Lalong-lalo na po pagdating ho sa mga petitioners po, ano, mga kabida, ano po. Dahil inaasahan po nila na magdedesisyon po ang SC dito, ano, mga kabida. So, what is the reason kung bakit magdedesisyon sila, mga kabida, na wala na pong dapat desisyonan? Dahil sabi po ng Korte Suprema, moot and academic na po, ano, mga kabida, ano po. So, yun yung dapat tingnan din ng SC, ano, mga kabida. Kasi yun din yung napapansin eh. Alright? Ang tagal ho silang magdesisyon. Like for example na lang, doon ho sa 2025 national budget, ano, mga kabida. Hindi natin alam kung buhay na buhay pa ba yun. Okay? Or na-archive ba yun, ano, mga kabida. Kasi hanggang ngayon, walang desisyon doon ho sa i-final po, mga kabida, ni Congressman Sid Ungab, ano, dyan po sa SC. Patungkol ho sa controversial na 2025 national budget.
Alright? Ilang taon na ba yun? 2025, 2026. Isang taon na po, ano? Ang nakalipas po mga kabida, no? Walang sound ang SC kung tatalakayin ba nila yun, ano? Mga kabida o hindi. Diba? So, that's it, ano? Mga kabida. So, I think, ang problema nasa calendar lang po talaga, ano? Ng Korte Suprema, mga kabida, para matalakay po nila yung mga bawat petisyon na isinampa dyan, mga kabida, sa SC. Alright? Hindi naman po tayo nagde-demand, ano, mga kabida. Kaso lang, nagre-react lang po tayo dito sa inilabas na desisyon po ng Korte Suprema patungkol ho sa consolidated petition po, ano, ni Sara Duterte at Attorney Torion. Okay? Dinismiss po nila yung petition because of the mootness. Hindi naman po kasalanan po ni VP at saka Attorney Torion kung bakit naging moot yung petition, ano, mga kabida. Diba? So maybe the failure is on the side of the Korte Suprema, mga kabida na po. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, mga kabida na po. Please comment down sa mga hindi pa po subscriber po Shine Channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.